Nako, heto na mga kabayan, umamin na, Madriaga umamin, Risa at Trillanes lagot na. Yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga karabin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako, ito pong si, di ba kahapon po mga kabayan, pinangalanan nga po itong si Luestro. Binunyag, isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na may utang pala ito sa kanyang asawa. 8 million po mga kaubayan. Ngayon naman po mga karabin natin, nagsalita na po si Luestro. Biruin nyo mga kaubayan kung sino pa po ang may utang. Siya pa ngayon ang magdedemanda. Luestro magdedemanda kami versus BP Sara. Ayan na, ito po ang kabuuan niyan mga kaubayan. Sabi niya po dito, actually, balak na namin mag-asawa. Magbayad next week dyan kay BP Sara. Aray ko. Kung kailan pa ibinulgar na may utang sila, doon pa lang magbabayad. Nako. Ito, pagpatuloy po natin. Sabi niya po dito, pero yung ginawa niyang pagpapahiya sa akin in public at ipinagkalandakan na may utang akong 8 million ay hindi makatarungan. Hindi raw makatarungan yon mga kabayan. Pero yung paninira nila kay Vice President Sara Duterte without any evidence, hindi kaya yan paninira? Okay? Sabi niya po dito, kaya we decide to file a cyber against cyber libel, no? Against BP Sara. Then yung korte na lang mag-decide kung kailangan pa naming magbayad. Bakit hindi mo kailangan magbayad? May utang ka. Diba? Kakaiba rin itong mangungutang si Luestro, idadaan sa Korte Suprema kung hindi na ba sila kailangan magbayad kay BP Sara. Patawa talaga ito. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito mga karabin natin, cyber libel agad, yung paulit-ulit na tinatawag nyo si BP Sara na magnanakaw, kahit wala kayong ebidensya, pinatulan ba kayo? Ano pa ba dapat mong ikahiya, Luestro? Diba inamin mo sa publiko na tinago mo asawa mo? Nanang RP, diba? RP yung nakalagay na. Tapos ngayon, may cyber libel ka na pang nalalaman. Nga eh. Kasi nga napahiya daw siya. Ay, aray ko po. Ang utang ay utang na dapat bayaran. At siguro dahil overdue na, kaya yung inutangan di na nakatais. Magsalita na. Isipin din sana ng nangutang, nakiusap ka sa inutangan mo para may magamit na pera. Naawa sa'yo, pinautang ka, pero may kabayaran na ang inutang. Ngayon, ikaw pa ang magsasampa ng kaso, ikaw na umutang, correct. Real talk lang tayo dito. Marami pong ganitong tao sa totoong buhay. Oo. Baka sabihin nyo sa social media lang may ganito. Hindi po. In real life, maraming tao na ganito. Yung nangungutang na nga yung nahihiya, yung nagpautang na yung nahihiyang tawag dyan, maningil. Ayan. Diba? Kasi itong mga umuutang ay hindi marunong magkusang loob, mga kababayan. Gaya po ni Luestro. Diba? May gana pang magsampa ng kaso. Aray ko po. Wag niyong gagayahin to si Luestro, mapapahiya kayo. Doon po siya mahilig mangutang, Wag niyong gagayahin si Luestro na hanggang sa Korte Suprema, sa Supreme Court o saan niya dadalhin ito ay gusto niyang sa korte, di ba? Idadaan pa sa korte kung kailangan pa ba siyang magbayad. Kailangan mo talagang magbayad. Inutang mo yan. Di ba? Okay, ano po ang inyong opinion patungkol po dito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa comment section dahil eto, may papasadahan pa po tayong video, isa pang balita, no?
bago natin i-play yung video, ito naman po ay patungkol kay President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa. Sabi po kasi dito mga kabayan, Pangulong Marcos at First Lady Lisa pupunta sa New York para manawagan ng kapayapaan sa Middle East. Yan mga kabayan. So, mukhang kakausapin po nila si President Trump, no? Para itigil na ang digmaan, no, na nangyayari ngayon diyan sa gitnang silangan. Ang problema nga po dito, pakikinggan ba sila ni Trump? Or ginagawa, eto, bigla kong lang isip to or ginagawa nyo lang pong dahilan itong war, no, sa Middle East para makapagbakasyon kayo sa New York, di ba? O, ginawa nyo pang tawag dyan, official visit, di ba? Kasi pag ganun pong nangyari mga kaubayan, gastos po ng, di ba, kapag official visit po, gastos po yan ng Pilipinas. No, hindi po nila personal na perang gagamitin diyan. So gagastos pa tayo, para lang sila makapagbakasyon. I mean, kasi pwede niyo namang dito na lang kayo manawagan, President Trump, please, okay? Stop the war kung pakikinggan kayo. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa plano nila magbakasyon sa New York. Ayan, sabi po dito ni Michelle Rana. Ito na ba yung sked na dapat bumalik si Lisa sa New York for that temporary interim release status niya? Dahil sa pagkatsugi ni Tant, di ba? Ang pag-request ba talaga ng tigil putukan o gyera ang pakay? Why? Who is BBM para magpunta doon sa USA and manawagan? Ng kapayapaan sa Middle East. Mali yata ang rota kung yan ang purpose. Correct. Baka mas, ito gusto ko tong sinasabi niya, baka mas, yung una mong sinabi ang mas makatotohanan, no? Yung temporary interim release status, no? Diyan sa, kaya yung pagkatsugi nga ni Tant, di ba? Ay, nako. Sabi naman po ni Jaime, para ayusin yung kaso at magpagamot at magdipo ng pera para sa ICC, aba? Sabi naman po ni Catherine, nakalimutan ba ang flood control issue? O nga wala na tayong narinig, mga kababayan, wala nang balita ang Pangulo. Bakit hindi nagre-report, di ba? Ang Pangulo po ay mahilig mag-report. Bakit pa to pag dito po sa flood control issue, ay hindi naman nagre-report ang Pangulo. Wala nga tayong wala tayong wala tayong reaksyon patungkol po dito sa reaksyon ng Pangulo patungkol po dito sa 18 ex-Marines, di ba? Tahimik po punta na ulit New York, party. Kaya sabi nga nila, New Yorker nga sila, no? Water na naman ito. Anong tubig? Ayun, tubig na naman daw ito. Pag pumunta sa New York, yung tubig. Okay. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan na po natin yung video mga kababayan at bigyan po natin reaksyon. Eto na po. Ito na nga. Pero eto, ipo-forward lang po natin mga kababayan para makita po talaga natin, no? Dito, banda dito. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003
was in jail for another kidnapping case. He was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, we became close. So client nung abogado na kaibigan ni VP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila eh. So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Okay. But it was a joke. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. So ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Kung mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Yung galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado. Kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw. So, nanggaling sa kanya yun. Inadapt daw ni Madriaga, magtatayo ako, sige, totohanin ko, magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami mo siya, yung Inday ganito, Aguila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga yun. Kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang kong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon. At talagang, alam mo yun, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yun, lahat. Hindi niya lahat yun, pwedeng mga imit yun. Siya, ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba, kung maalala niyo, although wala ako doon sa vloggers na yun. So, para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So, ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world, na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience. And the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen, that's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer here for the inauguration. That Ramil Madriaga was not invited to this event. Yeah. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent Isip Pilipinas. But then he couldn't make it. So he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga Attorney Kilala.
Oh. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, no? Hindi, pero alam mo, totoo ito ha. Hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya eh. Tapos, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako eh. Hindi, biro lang ah. Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si VP Sara Duterte. Kaya hindi tayo, pero gumaganda siya. Ganito siguro nangyari dito kay Madriaga, na-obsess. Na-obsess. Oh. to prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang kaming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of... what? Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang ha, kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si VP Sara Duterte nagutos doon. Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay VP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni VP Sara Duterte. Hindi, alam mo ito in fairness, nakikita ko kasi yung comparison eh. Tatandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan dahil nga doon sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente, sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay VP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito eh. Nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si VP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong eh. Dahil sa tindi, alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon eh. Si VP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na-delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinitan na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si VP Sara Duterte, nagpipicture sa lahat. Kaya ito, nandun ako. Etong lapit na lapit sa akin, pogi problem, sayop. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.